Okay po, sa umaga po na ito, magsimula na po tayo. Tayo na po tayong lahat. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Welcome the Holy Spirit in this place. Hallelujah. So bago po tayo mag-start, pinaanyayahan ko po si Teacher Cecil po para po sa opening prayer. Ayan. So, pwede po ba isa pang malakas na palakpak para sa akin? Hallelujah, Lord God. We praise you, Father. We glorify your name, Lord God. Truly, you are great in our lives, Panginoon. Napakabuti mo, Lord God. Dahil minsan pa, Panginoon, sinamahan mo po kami sa loob ng isang linggo. Salamat, Lord God, sa limang bilang na mapagpapala na patuloy mong binubuhos sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Truly, with you, Lord God, we can do all things. Truly, Father, you are more than enough in our lives. It's you that we need, Lord God, sa aming mga buhay. And thank you so much dahil patuloy mong pinapatunayan, Lord God, ang kabutihan mo, ang kadakilaan mo sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Lord God. Lord, sa umagang ito, muli, nandito kami, Panginoon. Nagpapakumbaba, Lord God. Humihingi ng kapatawaran, Lord. Kung ano man yung mga nagawa namin pagkakasala, pagkakamali sa aming mga buhay, na maaari yung maging hadlang, upang hindi po kami makalapit ng may kalayaan sa inyo, Lord. Humihingi kami ng kapatawaran. Forgive us, Lord. And continue to cleanse us, cleanse our hearts, Lord God, our minds, na maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa iyong trono ng biyaya sa panahon ito. Lord, salamat dahil you are a forgiving God. You are a merciful God. You are a gracious God, Lord, a loving God. Thank you for your unconditional love sa buhay ng bawat isa sa amin. We have this reason, Lord God, para tumulog sa iyo. Minsan pa, ipakita ko namin yung pasasalamat namin. Yung pagpupuli namin sa iyo, Lord God, because you deserve this, Lord God. Salamat, Panginoon. Tunay na napapapuli mo sa buhay ng bawat isa. Kulang ang mga salita, Lord God, pero we do our best, Lord God, to glorify you, Lord, in everything. At nawa, tunay na matagpuan mo ang puso ng bawat isa, Panginoon, na may kagalakan, na magbibigay yung pasasalamat ng papuli sa iyo ngayong umaga. Kaya, Lord, minsan pa, we acknowledge your presence in our midst this morning. Thank you so much dahil alam namin na victorious na po kami. Ngayon pa lang, Lord God, pinag-claim po namin yung victory. Ipagkakala mo sa buhay ng bawat sa amin. Kaya, Lord God, samahan mo kami sa pagpupuri sa iyo, sa pag-worship namin sa iyo ngayong umaga, Lord God. Because you deserve the best from us, Lord God. Dahil maraming salamat po, Lord. Samahan mo ba sa akin?
Segment o paiksi ng paiksi sa totoo lang naman kahit na malayo ang distansya, kung talagang magkakasakit at magkakasakit yan. Anyway, lumalabas na yung mga confirmation doon sa mga bagay na iniisip ko noon about sa pandemic na yan. Totoong talagang ginagamit ng diablo yan para limitahan, no? Tayo at yung gawain ng Panginoon. At nakita naman natin yung resulta, daming pinapag-isahan. At nakita ko yung conclusion kasi yan, ang gusto talaga tirahin niya at ang nasa likod niya ay walang iba kundi politika. Amen. Gusto pabagsakin ng ekonomiya ng bansa para sisihin yung mga nakaupo kasi sakim sa kapangyarihan para mag-take over sila. So, may kaugnayan ito sa pagkilos at paggawa ng mga secret society na mga nagtatago, no, sa likod ng, kumbaga, ginagawang puppet yung mga tao, kumbaga para siyempre sila yung makina. Anyway, medyo malalim yung ano niya, hindi po abot ng iba yun, pero pag pinag-aralan mo siya, makikita mo talaga ang number 1 na tinitira niya ay yung ekonomiya ng bansa. Amen? Dahil sa personal interest ng ilang mga lihim na kumbaga lihim na lihim. Okay. So, ayun, magandang umaga po sa inyo lahat at naniniwala ako na ang Diyos ay may inihandang magandang bagay sa ating mga buhay sapagkat yun naman talaga yung gusto ng Panginoon na ang ating buhay ay maging maganda. Amen? Kaya tawag ko sa dito. Amen. Amen. Yun yung ano po doon. Kaya sa umagang ito, lagi po nating tatandaan, every Sunday, Sabado pa lang, dapat may excitement na sa puso mo, may expectation ka palagi. Amen? Why? Kasi ang pagkilos at paggawa ng Panginoon ay based doon sa expectation mo. Amen? Kung wala kang expectation, syempre, punta ka dito ng empty, uwi ka uling empty. Dapat every time na tayo po ay nagpupunta sa gawain ng Panginoon, we receive, kumbaga parang kapunuan. Amen? Ang buhay natin. Sapagkat alam natin, ang buhay na wala ang Panginoon ay kulang palagi. Ano bang bagay na mayroon ka kung wala ang Panginoon sa buhay mo, kulang pa din. Yes, right. Amen? Lahat na ng bagay nasa iyo, pero wala kang Panginoon, kulang pa din. Hallelujah. Amen? So, Glory. tayo, kulang man sa ibang bagay, pero may Panginoon naman tayo. Tupalo na lang po yun. Naniniwala ka ba doon? Kung naniniwala ka doon, dapat i-claim mo yun that one day, ikaw ay, kumbaga, ano pang pagkukulang meron ka, lahat yan pupunuan ng Panginoon. Yes, Panginoon na yun ang ginawa, mga kapatid. Ang promise ng Panginoon, sa buong Bible halos, kung binasa nyo yan, ay halos 1,260 promises. Ang dami pa nga ako. Some of promises ay kumbaga natupad na. Amen? Si Jesus Christ, promise yan. Diba? Natupad na yun. At ano bang pangako hinihintay mo? Hintay ka lang. At yung pangako ng Panginoon na yun ay magkakaroon ng katuparan sa buhay mo. Amen? Pwede ko natin palakpakan ang Lord? Okay, so yun ay tanong kung sino ang pitsahan na binalikan mo na. Kalimitan pagka may bagong gupit. Balikan natin, argabyado ka ba? Hindi naman mo tayo argabyado. So may discount pa nga tayo kasi dalawa kami nagpagupit. Buy one, take one. Pati gupit, buy one, take one no? Hallelujah. So ang gawain ng Panginoon ay patuloy pa din at panalangin natin na talagang totally, hindi lamang po tayo kasi ang NCR still 10% pa rin sila. Tayo ay 50% at wala pa sa 50% yung
Kasi kung 50%, 50, 100 tayo. Amen? So panalangin natin na may manindigan talaga. Din nga yung nakakalungkot, marami tayong mga kapatid sa Panginoon sa Kongreso at Senado na parang tahimik, no? Panalangin natin silang manindigan na kumbaga paglaban nila yung totoo. Amen? Kasi may hirap, yung isa araw kahapon, minabasa ako. Napakapangit na hindi nag-iisip. Sabi doon, labanan ang kontrabida. Ginagawang kontrabida yung tao at tunay na kalaban yung virus at saka yung nasa yung mga corrupted official, hindi yung taong bayan. Amen? So yun yung kumbaga, ano tawag doon, yung parang ang laki-laki pa ng tarpaulin, no? Umasas pa sila doon para salitain lang yung salitang yun, di ba? Labanan ang mga kontra, pero may word kasi COVID kontra-bida, COVID. So, ang kontra-bida, hindi naman tayo. Kasi marami nga namang pasaway. So, nami-miss nila yung guidelines minsan eh. At sana maintindihan nyo. Kaya talagang dapat pinagpe-pray natin talaga pala yung gobyerno natin. Local, national, para kasi may kaugnayan kasi yun sa atin. Dito natin nakita na dati parang wala tayong pakialam sa diba? So ngayon napakaraming tinuro ng Panginoon. Kaya pagdating ng kumbaga tayo ng mga politikong pumili tayo kung talagang kumbaga maninindigan na tatayo sa katuwiran. Amen? Kumbaga magkaroon tayo ng pakialam. Amen. Sa gobyerno natin. Kasi naapektuhan tayo masyado. Okay, so yun na, every Wednesday meron tayo ditong gawain. Alas 9, tapos Sabado meron din. At tapos sa bayanan ay once, isang beses na lang sa linggo, prayer meeting na lang. Kasi na tayo dito. So medyo nag-a-adjust pa tayo. Kanina walang nasakyan yung ibang kasi may sakit yung nagka-COVID yung driver. So anyway, dapat overcomer ka na dyan, wala nang fear dapat. Kasi nag-info na tayo ng maraming information, knowledge about COVID. COVID is there but it's not risky, hindi ka dapat matakot. Dahil alam naman natin na hindi ka naman yan kayang patayin. Dahil meron kang regalo ng Diyos sa'yo. Yes. Amen. Yung immune system mo, yung antibodies mo, ay lumalaban sa lahat ng uri ng mga viruses na pwedeng pumasok sa loob ng katawan mo. Amen? Amen. Kaya automatic na hindi ka dapat matakot kapag nakaramdam ka ng mga sintomas, pumunta sa bahay mo dahil pahinga ka ng 14 days after mapagaling ka. Amen? Ulit-ulit ko kaya kasi yan para sa iba na para hindi matakot. Amen? Na hindi ka maaano sa sakit na yan. Okay, bumubelo lang ako kasi alam ka, kahit na every Sunday tumatayo, kinakabahan pa din ko. Wow. Totoo yun kasi Hindi. as a human being, amen? Pero pagka nagsisimula na tayo, nararamdaman ko yung pagsama ng Panginoon dun sa mga salita niya na talagang binibigay niya sa atin habang nakatayo po tayo dito. Okay, let us open our Bible, not only Bible, but also our heart and mind. Yes. Amen? Para mapakinggan natin. Kung may Bible ka, ay buksan mo. Kung wala naman, tingnan mo na naman ito. Okay, Ephesians chapter 4, verse 1 to 7, tapos talo ng 11 to 16. Ephesians. Kita mo na, Kuya Eman. Okay, sabi, I therefore, si Paul, ang ganda ng writings niya. Kasi every time na nagsisimula siya ng kanyang word, meron siyang lagi siyang merong binabanggit na yung sabi niya. Prisoner. Doon sa ibang slave. Kumbaga, alipin siya. Amen? So sabi niya, I therefore, the prisoner of the Lord, siya yun, prisoner. Bakit? Kasi
Imagine, nakulong siya dahil sa pagtupad sa tungkulin na iniatang sa kanya ng Panginoon. At sabi niya, beseech you that ye walk. Pwede bang palitan natin ng wala bang ibang version dyan na medyo walang e, tsaka ayan, it's busy. Okay, I therefore, the prisoner in the Lord, urge you, nakikiusap siya. Sa Tagalog translation, ako'y namamanhik. Hindi siya basta pangkaraniwang pakikiusap. Kumbaga namamanhik siya, meron siyang gustong i-emphasize, meron siyang gustong ibiin na mga salita dito po sa kanyang introduction. Sabi niya, urge you to walk worthy of the calling you have received. Bakit niya kaya sinabi yun? Kasi maraming tinawag, maraming hinirang, hindi po lumalakad. Saan? Doon sa, kumbaga doon sa pagkatawag sa kanya. Okay, doon sa Tagalog sabi niya, kaya ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon. Wala pa naman siguro dito nabibilang ko dahil sa Panginoon. Amen? Yung panahon nila, talagang hindi lang basta bilanggo. Parusa, kamatayan ang kanilang, kumbaga, konsekwensya sa pagsunod sa Panginoon. Sabi niya, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Meron dahilan si Pablo, kung bakit niya sinasabi ito. Maybe itong Ephesian church na tinawag ng Panginoon ay hindi namumuhay o hindi nabubuhay. Actually, meron siyang, salamat po, Kuya Rudy. Thank you. Walang label. Hindi kasi para wala advertisement. Palain po kayo ng Panginoon. Salamat po. Hallelujah. So, ayun. Doon sa isang account niya, nasabi doon, actually dito din yata yun eh. Yung word na nabubuhay sa pananampalataya. Nabasa niyo ba yun? Na dapat yung mga mananampalataya ay of course, automatically, nabubuhay sa pananampalataya. Bakit na kaya sinabi yun? Kasi maraming mananampalataya na hindi nabubuhay sa pananampalataya. Kaya dapat, if we are a Christians, we are living by faith, we must believe by faith. Why? Kasi marami nga naman, sa totoo lang, Kristiyano ini. O, di ba? Kristiyano ako, pero hindi naman makita sa buhay. Yun yung gusto niyang bigyan ng diin eh. Na hindi siya kumbaga parang sasabihin lang ng tao na I am a Christian. Proud pa. But, hindi pala siya talaga totoong Christian. Sabi ko nga, yung mga nagpapakilala, hindi mo naman tinatanong na Christian. Hindi totoong Christian pa. Hindi ko pa sinasabi, hindi ako nag-judge. So, kasi ang buhay Kristiyano ay proseso. Wow, nag-rhyme, no? Ang buhay Kristiyano ay proseso. Amen? Totoo yun. Christian life is a process. Even me, I'm not exempted on that process. Because kahit ako ay nasa ilalim ng proseso na binabago din ng Panginoon. So, ayun, with patience, ano sa Tagalog? Matyaga. Okay. Hindi pasyente ha. Iba kasi pasyente. Bakit? May sakit spiritual. Okay, mapagpasensya, mabait. At ito pa, matyaga. Actually, lahat ng sinabi niya, komplikado yun sa buhay natin. Bakit? Hindi naman tayo mapagpakumbaba by nature eh. Tama? Mabait by nature. Salbahe nga tayo dati. Diba? Magas pa nga ugali natin dati. Masama nga ugali natin dati. Tama? Pangit ang ugali natin dati. Amen? Pero dahil nakipag-isa ka kay Kristo, sabi ng 2 Corinthians, di ba? Kung nakipag-isa ka, dapat bago ka ng nilalang. Kung masama ugali mo dati, hindi ka mabait, hindi ka magpakumbaba, hindi ka matyaga. Di ba ngayon dapat present na to? Amen? Matyaga ka ba? Yes. Salamat doon sa mga sa Panginoon. Pero akong ayun pala sa akin. Yung isang word. Totoo naman yun eh. Hindi mo magagawa ang isang bagay na ayaw mo kung hindi dahil sa Panginoon. Tama? Yes. Imagine, hindi ka ibig-ibig, sabi ng Panginoon, ibigin mo. Hindi mo kayang gawin yun by your own.
But praise God, meron tayong Diyos na mapagmahal. Hindi mo pwedeng pagtiyagaan isang tao, hindi mo gusto. Amen? Pero dahil sa Panginoon, pinagtsatsagaan mo siya. Ang galing ni Lord, no? Siya na makakagawa nun. Inis ka na, utas ka na. Diba? Nauubos na yung pasensya mo. Diba? Pero hindi. Pag si Lord talaga nangusap sa'yo, lahat ng gusto nyo gagawin mo, susubukan mong gawin. Kahit ayaw mo. Diba? May mga time, tutulan loob mo. Pero dahil sa Panginoon, nagagawa mo. Amen? Ano ba? O diba? May namin dito. Patawarin mo yung kapwa mo. Tatawarin. Magpapatawad na. Kaya lang, depende sa bigat ng pagkakasala ng kapwa niya. Diba? Pero pag mabigat, ano sinasabi? Magpapantayan pa ako, hindi kita magpapatawad. Pero kapag si Lord ang nangusap, kahit na gaano kabigat yung ginawa sa'yo ng kapwa mo, kaya mong patawarin. Amen? Kasi si Lord na yun eh. Pero kung ikaw lang yung tatanungin, diba? Bakit ang kasalanan mo sa akin tapos matatawarin kita? Yun ang tao. Pero pag si Lord, nagagawa mo yung hindi mo kayang gawin. Amen? Pwede ko natin palakpakan si Lord doon. Yung gentleness, yung patience, accepting what another. Ay, mukhang pera to. Yung mga ganun. Tanggap ko to. May discrimination na nangyayari. Pero pagkatusgusin yung medyo mukhang dugyot, medyo may social distancing. Diba? Noong pa anong araw ito, social distancing na. Amen. Pero ito si Jesus, yung mga dinigil niya, yung mga taong pulubi, yung mga outcast, yung mga tinatalikuran ng lipunan, siya yung mga dinigil ni Jesus. Amen? Kaya mo bang iparamdam sa taong pulubi, hindi naliligo, yung sinabi sa'yo ng Lord, yakapin mo yan. Ito ko naman, Lord, dahil mo payayakapin ito pa. Diba? Example lang naman. Pero may mga time na gano'n, mga kapatid. Pag dinil ka ng Panginoon sa gano'n, kumbaga para, hindi pa hindi moment nga, para makita ng Panginoon, subukan ko kaya ito ka naman ito. Kung gagawin niyo. Diba? Tuloy kayo, sir. Pauli ang lahat. Di pa naman tayo nag-ano. Okay, so accepting one another in love. Sabihin mo nga dyan sa katabi. Pwede mo bang sabihin dyan sa katabi mo, kaliwat ka niya, na mula sa puso, kapatid, sabihin mo kapatid, mahal kita sa Panginoon. Kapatid, mahal kita sa Panginoon. Amen? Ito dapat pag nasusunod natin yon, utos kasi yon. Amen? Pag sinabing utos, lagi ko nga sinasabi, pag hindi sumunod sa utos, may utos. Di ba? Totoo naman yung ibang mga parents, pag hindi sumunod sa utos, kinukutosan yung mga anak. Si Lord, hindi ka naman kukutosan, pero kukurutin ka. Tatatingin ka, papaluin ka, pag hindi sumunod sa utos. Okay, so tuloy natin basa. Hindi pa tayo nag-ano sasaktayin ko lang yung aking, mamabilisin ko lang. Diligently keeping the unity. Actually, yan yung gusto niyang i-emphasize yung pagkakaisa. Amen? Inuna niya lang yung mga internal problems ng maraming Christians kasi that time talagang sila, very mapagmataas, hindi mabait, di ba? Yung mga binanggit natin, yung mga negative side yun ng buhay ng mga tao na yan. Sabi, pag sumikapan ninyo, papanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Verse 4, iisa lang ang katawan at iisa rin ang Espiritu, gayon din naman, iisa lang ang pag-asa ninyong lahat. Dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lang ang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat at sumasa lahat. Baka mapagkamali ninyo, ang kausap dito ay Ephesian Church kasi sumasa lahat, hindi naman lahat. Kumbaga, ang Diyos ay siya,
Omnipresent God. Nasa lahat ng dako. Hindi nangangahulugan kasi nga ang sanlibutan, di ba, John 3:16, mahal niya. Hindi man nangangahulugan. Halimbawa, ang aking lohika, halimbawa, may isang tao, rapist, sasamahan ba siya ng Panginoon? Hindi. Masama yung ginagawa niya. Di ba? Kung dapat, sasamahan ba siya? Tutulungan pa ba siya? Buksan niya mga dapat? Hindi. Ibig sabihin, nakausap niya dito ay yung mga mananampalataya din. Verse 11, talon. At ang iba'y ginawang apostol, hindi natin alam, baka may apostol dito. Apostolos. Amen? Ano pa? Ang iba'y propeta. Parang sa Greek nito, didache. Ayan ba yan? Ayan. And he, matindi yung word doon. And he personally gave, personal na nagbigay ang Panginoon ng ng apostol. Kasi sa panahon natin ngayon, pag sinabi mong, pag meron ka nadinig na apostol, iba't nagtataas ang kilay. Pero ang lino na sinasabi ng Efeso, may apostol pa din. Kasi New Testament na yan eh. Amen? May apostol pa din. Napapanood niyo ba yung parang nagagaya pa? Kasi pag nagsasalita ko kasi mapilis, parang natitigaan ka ng laway pag nagsasalita. Meron kasing apostol sa Channel 4, kilala niyo ba yun? Si Apostol Tarillo. Di ba? Dumidila yun eh. Kaya dila yung patagilid eh. Diba siguro, parang mannerism na yung habang nagpipis. Titiwa kasi ng laway eh. So, yun. Apostol. Some prophets. Hindi ko alam, hindi natin alam. Baka may mga propeta rito. Propeta sa makabagong panahon. Pero see to it, na mga propeta, ang mga apostol, ay highly, kumbaga spiritualist. Talagang sure na sure yung kanyang prophecy, o yung kanyang propesiya ay galing sa Panginoon. Kasi ang dami ng sinirang simbahan ng mga nagsabing may nakikita siya, meron siya na panaginipan. Ang dami ng ibang simbahan dahil doon. Kaya kan dapat kung meron mang gift of prophecy, siguraduhin natin na yung ating nakikita. Wala ka nang madidinig ngayon. Kasi doon pa lang, 16 na 100 BC, tumigil na magsalita ang Panginoon sa pamamagitan ng tinig. Wala ka nang madidinig. Noong unang panahon, meron talaga. Parang ganito, nadidinig mo, kinakausap yung mga propeta, kinakausap yung mga hari. Amen? At sinasabi naman doon sa bayang Israel. Okay? So, ano ba? Some evangelists, pero kasi ano kasi madidiscover naman niya ng tao kung saan talaga siya. Iba-iba kasi talaga ng kaloob. Kaloob yung binanggit doon sa diyan ba sa Bible yung ganun din. Sa simbahan, sa body of Christ, kasi dalawa ang body of Christ, local, tsaka yung pangkalahatan. Okay? So ito, body din. Kumbaga parang iba-iba tayo ng bahagi ng katawan ng Panginoon. Meron sa atin kamay, meron sa atin paa. Siyempre, isa lang ang ulo kasi pag maraming ulo, monster na yon. Amen? 7 ulo, ibig sabihin, 7 ang hindi naman ganun. Meron na talagang isang kapitan. Pwede ba dito sa laro, 2-3 kapitan? Hindi, isa lang ang kapitan, isa lang ang pastor. Pero meron siyang tinuturuan, meron siyang nililinan, meron siyang tinukultivate ng mga leaders to become a pastor someday o one day. Okay, sabi kasi ni John Maxwell, ang tunay na leader ay gumagawa ng maraming leader. Leaders o leader produce leaders. Okay, so ayan. Evangelist, baka meron dito mga evangelista, hindi ospital. Kung may evangelista ospital sa Masita, mahal doon. Some pastors, di ba? Yung pastor tsaka teacher, kasi sinasabi ng iba, parang teaching na din kasi yung yung pagpapastor eh. Kaya lang, iba ho silang trabaho talaga. Pag pastor po talaga, pinapangalagaan po niya yung yung flux niya. Derived from the word. Sa ibang translation, ang sabi sa kanya, shepherd.
Ibig sabihin, ang nasa ilalim niya ay tupa. Mga anak kayo. Tupa kayo eh. Anak ng pastol. Amen? So, pastor, teachers, meron akong na-encounter yan dati. Dati hindi ako, kasi sabi ko, tinuturuan niya daw yung mga pastor, pero hindi siya pastor. Pero parang may conflict. Kasi ang mga meron kasi mga pastor na teacher talaga eh. Ang type of sermon niya, teaching, hindi preaching. More on, kasi may mga kasi, iba't ibang, kumbaga parang, tawag doon, yung unique style. Every pastors and teachers na kumbaga inaano ng Panginoon. Amen? So, siguro naka-encounter na kayong ganun, di ba? Parang nagtuturo. Nakakita na ba kayo? Nagtuturo dito, may hawak na pamatpat, may blackboard dito. Pero, opo, parang teacher, kasi teaching kasi yung gift niya. Pero pastor siya. Amen? So, may pahampas-hampas ka, babalibag na na siya. Hindi ko kaibigan. Hindi yun. Yung mga teacher, gano'n, di ba? Okay. So, tapusin na natin, binabasa natin kasi 4 yung puntos ko, pero mabilis lang ito, mga kapatid. Kaya dapat mabilis ka magsulat. Okay, sa verse 5, isa lang ang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos. Nandito na pala tayo sa 11, no? Iba't iba, at ang iba'y ginawang apostol, iba'y propeta, iba'y evangelista, iba'y pastor at guro. Ito yung ano yung purpose? Bakit nagbigay ang Panginoon personally ng 5 yan? Verse 12, sabi niya, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang. Sabi mo sa kayo mga kaliwag kanan, hinirang ka ng Diyos. Hindi yung panghinirang, ha? Hinirang ka ng Diyos. Tinawag ka ng Panginoon. Anong layunin? Sa ikauunlad ng kanyang iglesia. Ano ba sa translation niya? For the training. Sabihin natin, training. Di ba ayaw mag-training? Amen? Hindi ka matututo kung walang training. Alam niyo ba, meron tayong personal training na tinuturo ng Panginoon sa atin. Meron naman talaga tayong actual o visible training dito sa church, di ba? Na meron tayong turuan. Sabi ko nga kahapon sa isang kapatid, gusto kong ibalik muli yung napakahalagang natin yung ating mentoring discipleship para at least from time to time na check yung mga kumbaga spiritual life natin intentionally. Di ba? Kasi kailangan nun may question and answers, di ba? Para at least talagang training talaga. For the training of the saints. Tayo yun. Tingnan mo mga katabi mo kung mukhang saints. Diba? Saints in the work of ministry. Diba? So meron talagang purpose kung bakit tayo na born again, kung bakit tayo nakakilala sa Panginoon. Meron tinatawag na work of ministry. Amen? Kaya nga yung mga dyan, ako willing po ako na talagang kung sino yung kasi ako naniniwala na kahit na magaling ka, hindi yun yung eksaktong hinahanap sa atin ng Panginoon. Mas pagtsatsaga ng Panginoon yung hindi magaling na willing. Amen? Kasi maraming magaling na hindi naman willing. Amen? Doon na sa yung kumbaga ay nais ng Panginoon, kumbaga, bukod sa galing, willing siyang sumunod talaga. Okay? So, ayan. Ito pa isa dapat chine-check natin to sa buhay. Ang purpose pa, to build up. Sabihin natin, build up. Ano ba sa Tagalog yan? Verse 13. Sa gayon tayong lahat ng magkakaisa sa pananampalataya, maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Verse ano ba yan? 13 nga, tama. Yung salitang build up, ibig sabihin, binibuild up mo. Binubuo. Amen? Kaya lang, ang daming simbahan, sad to say talaga, ay hindi build up Kumbaga parang nasisira pa.
Amen? Dahil may mga nag-exist inside the church na mga hindi naiintindihan itong panawagan ito ng Panginoon. Ano yun? To build up, to encourage, di ba? Lahat tayo galing sa pagkawasak. Wasak ang buhay natin eh, tama? Nung hindi natin nakikilala ang Panginoon, build up tayo ng Panginoon. Binuo tayo ng Panginoon. Kaya nga ikaw, dapat tayo ay kasangkapan to build up also doon sa iba. Hindi silang opposite ng build up. Ano ba yung opposite ng build up? Di ba? Di ba? Kaya tuloy, ang daming simbahan, ang daming churches, hindi maka-move. Why? Kasi doon pa lang sa inside the local church, may problema na. Hindi na build up yung bawat isa. Kumbaga parang kasi nadi-discourage pa nga. Amen? At ito po ay malaking usapin dahil pinag-uusapan dito yung maturity ng isang Kristiyano. Amen? Kasi nga, hindi naman pantay-pantay yung kumbaga yung maturity level ng bawat Kristiyano. Ulitin ko, hindi naman din siya patagalan, pero advantage yung matagal na sa Panginoon. Marami na siyang mga experiences, hindi mo pa rin pwedeng malitik. But, hindi pa rin yun kumbaga parang susi para sabihin ang isang tao ay malago. Ang tunay na malago sa Panginoon, nagbabago. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, malago ka kung ayaw mo naman baguhin yung sarili mo, ayaw mo tumanggap. Amen? Kumbaga ng pagtuturo ng iba, dapat marunong tayong tumanggap para tayo matuto. So, ayan, 13, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of God's Son. Kanina binanggit ko na, growing into a mature man with a stature measured by Christ's fullness. Amen? Ang dami niyang puno-puno, napakasagana ng Ephesians chapter 4. Amen? Kaya nga next week, may part 2 pa to. Amen? Ganito, kung tayo mananampalataya, halimbawa, di ba nag-apply ka ng trabaho? For example, anong trabaho Ano ngayon trabaho? Call center, halimbawa, call center. O, sa call center. Ano bang function sa call center agent? Kailangan fluent kasi. Fluent in English. Tatanggapin ka ba kung hindi ka fluent? Palagay ko, hindi. One of the requirement of call center agents ay fluent ka in English. Amen? Kasi, bakit ka natatanggapin? Kasi mangyayari sa'yo, mawawalan ka doon ng hindi ka effective doon. Amen? Dapat, kung baka parang ganito gusto kong sa inyo, kung tayo po ay Kristiyano, dapat epektibo tayong Kristiyano. Dahil kung epektibo ang Kristiyano, aktibo ang Kristiyano. Amen? Kasi, maraming Kristiyano hindi effective. Pero hindi pa tapos ang lahat. Pwede pang maging effective. Depende yun sa effort mo. Maraming Kristiyano hindi aktibo dahil may problema yung kanyang effectivity. Parang gamot lang yan eh. Diba? Pag masakit ang ngipin mo, iinom ka ng Diatab. Mali. Diba? Pero alam niyo ba? Mawawala yung sakit ng ngipin mo kahit uminom ka ng Diatab. Sino naniniwala? Subukan mo. It's all psychological. Amen? Kasi isip natin parang magnet. Kung iniisip mo, yun yung wini-welcome mo. Pag wini-welcome mo, gagaling ka. Kaya sa kalawat kanan mo, gagaling. Amen? So, yung pinakamaganda dito growing into mature man. And if we are mature, dapat effective ka. Para gamot, diba? May effectivity. Kung hindi ka epektibo, it's not too late. Maging epektibo ka para maging aktibo ka. Amen? Parang malaman. Parang hindi halatang epektibo. Parang hindi halatang aktibo. Amen. Diba, dinagyan mo siya talaga Amen? So, kasi, ang pagkatawag ng Panginoon, mga kapatid, very high.
higher calling. Alam niyo ba yan? Higit pa sa anumang ginagawa ng mundong ito, mas higit. Kaya nga royal priesthood nga tayo eh. Amen? Kumbaga, highly effective Christians, ito yung kailangan. Paano tayo maging highly effective Christians? Meron po itong napakahalagang kadahilanan para ka maging effective Christian. Four important factors para ka maging effective na Kristiyano. Tama ba na may mga Kristiyano hindi epektibo? At yung mga Kristiyano hindi epektibo, ay hindi talaga aktibo. Salamat nga doon sa mga talagang kahit nung nag-lockdown, di ba? Kahit na nagkatakutan pa tayo dito, no? Pero talaga namang as in, nakita ko yung effectivity and activeness ng bawat isa. Alam niyo na kung sino yun. At naniniwala ako na merong another level sa buhay mo na ginawa ang Panginoon. Amen? Nandiyan po ba kayo? Amen. So, one of the illustration, mga kapatid, ang binabanggit dito sa as a church, kaya nga sabi niya, iisa lang ang layunin nating lahat. Diba? Iisang pananampalataya, iisang Diyos. Iisa lang ang goal natin eh. Dapat. Yung kumbaga maging epektibo, pag sinabi ko siyang epektibo, parang gamit-gamit. Diba? Meron kang function. Amen? Ganun dapat. Amen ang isang Kristiyano. At kung hindi ka effective, parang ganito, no? May mga Kristiyanong buhay na buhay. Tama. Alive na alive. Buhay na buhay. Pero meron ding mga Kristiyanong walang kabuhay-buhay. Kung ikaw ito, mag-repent. Lord, sorry kasi meron pala ang dapat gawin para sa'yo. Amen? Sabi ko nga ng post ko ng class 2 at parang ang tunay na maasahan ay hindi nagdadahilan. Amen? 2013 pa yata yung senior ko doon sa memory. Amen? Tama ba yun? Ang tunay na maasahan, hindi nagdadahilan. Inaasahan ka ng Panginoon. Inaasahan tayo ng Panginoon. Amen? Kaya ang problema natin, marami tayong dahilan. Tama? At doon sa mga dahilan na yon, hindi tuloy nagaganap o makakilos ang Panginoon sa buhay natin. Alam niyo ba ang Panginoon may trabaho siya sa'yo? At kung may trabaho ang Panginoon sa'yo, meron ka ding trabaho para sa Kanya. Kaya nga may mga prayers tayo, Lord, kumilos ka po, gumawa ka po. Parang inutusan natin si Lord. Actually, kahit di mo sabihin yun, kumikilos, gumagawa ang Panginoon sa atin. Sa buhay natin. Yun lang talagang hindi nga natin, kumbaga nagsasarado tayo eh. Amen. Kaya hindi natin napapansin, na-acknowledge, oo nga no, ito pala yung pagtuturo ng Panginoon sa akin. Amen? Sino naniniwala ng Diyos yung nagtuturo? Amen. Pwedeng gamitin yung katabi mo. Pwedeng gamitin yung sitwasyon ng buhay mo. Yes. Amen. Lahat pwedeng gamitin ng Panginoon sa ating lahat para lang tayo matuto at lumago. Amen. Amen? Kasi mahal niya tayo. Okay, para tayong isang team. Amen? Kung hindi tayo, ina-emphasize niya, kung hindi tayo, sabi nga, na magkakaisa, walang paglagong magaganap. Hindi uusad eh. Bakit? Kasi, laging may kontra. Pero, alam niyo, sa totoo lang, ang conflict ay isang napakagandang, kumbaga, senyalis yan para sa'yo na tayo, ikaw, personal, ay magkaroon ng opportunity na lumago. Kasi minsan pag nakita mo may kumukontra sa'yo, inis ka kagad sa kanya. Not knowing, ito pala yung pinahintulutan ng Panginoon, hindi ka para inisin. Amen? Kundi para kahubugin. May kinaiinisan ka ba dito sa loob ng church na ito? Huwag mo siyang kainisan. Amen? Ginagamit ng Panginoon niya. Kaya lang sa ginagamit ng Panginoon, huwag ka na maabuso. Huwag masyado. Amen? May mga ganun eh, na-abusive, na-abuse na yung ano eh. Pero hindi alam yun ng iba. Amen? Normal yun kapatid. Kung naiinis ka, palatandaan, senyalis na may buhay ka. May emosyon ka. Pero hindi nangangahulugan, pananatiliin mo na yun sa puso mo. Amen? Kasi yan din yung hihila sa'yo
paatras. Ano ba hinuhubog sa ito? Emotion. Amen? Kaya, pagka meron kami naiinisa, normal lang yan. Pag-pray mo siya. Amen? Lord, bibig ko na ito, isa na lang ito. Tinatantosan pala. Hallelujah. Sabi mo sa kaliwat kanan mo, huwag ganun. Oh, ayun. Walang ganun, Mars. Walang ganun, Mars. Okay. So, kasi, kumbaga parang ganito, ano ba yung goal ng isang team? Manalo. Eh, isang team tayo eh. Alam naman isa sa atin eh. Di ba gano'n? Basketball team. Meron pang isang member ng team. Sana hindi kami manalo. Eh, isa, kailangan manalo kami, kailangan. Eh, isa, sana matalo ko siya. Pero in reality, hindi ganun talaga sa loob ng simbahan. Amen? Pero gano'n pa man, eh, tuturuan pa rin ng Panginoon. Amen. Nandiyan po ba kayo? Kasi dami mong gustong i-discuss talaga. Napakalawang po nung usapin nito ng chapter 4 na ito. Kaya hindi mo ka matatapos to ng 2 linggo. Actually, isang buwan to eh. Sa dami ng mga revelations ni Lord. Okay, isa. Number 1 na. Basahin natin yung kung gusto natin na maging epektibo o highly effective Christians, number 1 po, dapat faithful ka. Amen? Ano yung opposite ng faithful? Ikaw yun. Tayo yun. Unfaithful tayo. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng unfaithful? Taksil. And speaking of faithfulness, ang pinag-uusapan niya na relationship. Amen? Pag sinabing relationship, tatanungin mo na kagad, kumusta ang relationship mo kay Lord? Okay na. Diba? Okay, diba? Okay naman po. Diba? Kaya lang, kung may problema ka sa relasyon mo sa kapwa mo, conflict yun. Sabihin natin, okay naman yung relasyon ko sa Panginoon eh. Kaya lang, inis ako rito. Yeah. Hindi ay sure. Conflict, diba? If we love God, sabi niya, you will obey me. And if we love God, we must be love one another. Glory to God. Bira naman eh. Gusto ko na talaga itong sanantain eh. Gusto ko na itong puksain, Lord eh. Hindi ko magagawa. Kaya wala akong magagawa. Pag si Lord na nagsalita, wala kang magagawa. Amen? Si Lord na yun eh. Amen? Hello? Amen? Kailangan natin maging faithful. Why? Kasi our God is a faithful God. Kahit imagine, sinong tao tatanggap sa akin pag nalaman ng aking nakaraan? Wala! Sinong tao tatanggap sa iyo pag nalaman ng nakaraan? Pero si Jesus, ang Panginoon, kahit sino ka, kahit gaano maraming kasalanan ginawa mo, kaya kanyang tanggapin 2 kamay mo. Ganun ang ginawa niya sa iyo eh. Balikin mo yung past mo, sino ka dati. Pero God is faithful. God is good. Even we are not good. Even we are not faithful. We are not unfaithful. Taksil tayong lahat. Sinasalangsang natin ang utos ng Panginoon. Hindi natin sinusunod ang utos ng Panginoon. But still our God is faithful. Amen. Ang daming pagkakataon, Christian ka na nga eh. Christian tayo, di ba? Ang dami pa rin. May linyada, may path, merong way na dapat tayong daanan. May mga pagkakataon, tumatalong tayo. Yung trail ng Christian life, tumatalon tayo doon. Why? Nabubuhay tayo sa laman eh. Mabagsak tayo, bumabalik tayo sa dating buhay, pero si Jesus, ang Panginoon, ang Diyos, hindi siya nagbabago. Gaano siya kabuti? Wala siyang kasing buti. Wala siyang kasing bait. Wala siyang kasing katapat. Our God is faithful God. Yesterday, today, and forever. Amen? Yan yung muna nating pangalan. Alam niyo ba yan? Jesus, the faithful Savior. Amen. If God is faithful,
Kung magulang mo siya, kung tatay mo siya tinuturing, kung apa mo siya, ikaw anak, we are children of God, kailangan din natin maging faithful. Ano ba yung faithfulness? Kay may nakakakita o wala, gumagawa ka ng tama. Amen? Lagi natin, kumbaga, pag naghahanap buhay ka, ang witness mo palagi, si Lord. Pag nag-iisa ka, sa loob ng bahay mo, ang witness mo palagi, si Lord. Isang napakagandang katangian yan, upang ang isang Kristiyano ay maging epektibong Kristiyano, dapat tapat ka, dapat faithful ka. Glory to God. Amen? Amen. Sa totoo lang, hindi tayo faithful lang. Wala po kanya. But praise God. Because of Him, we consider us as a faithful. Amen? Being faithful. Sabi niyang definition niya, loyal, constant, steadfast, sure, true, unwavering, incorruptible. Ay maraming Kristyano, nakukurap. Di ba hindi lang mga politician ang kurap, kundi even Christians ay nakukurap. Amen? So, ayun. So dapat, ayun, pinag-uusapan niyo ano, yung relationship mahalaga. Ikaw at ako, ang relasyon natin sa Panginoon ay okay. May mga time, normal naman yan eh, di ba? May mga time hindi na nagiging okay. Pero dapat hindi ka effortless, meron kang effort na ginagawa. Tama? Alam mo sa sarili mo, backslide ka na, hindi mo inaamin sa sarili mo. Amen? Kasi nature natin yun eh, unfaithful talaga tayo. Ang problema, meron lang nababasa madalas nito. Aayusin ko muna yung sarili ko. Diba? Nababasa nyo ba yun sa ninyo? Ang tawag newsfeed ba yun? Tama? Newsfeed? Diba? Ayusin ko muna yung sarili ko bago ako bumalik kay Lord. Eh, problema nun, diba? Kahit anong ayos mo sa sarili mo, hindi mo kaya ayusin yung sarili mo. Dahil totoo kung maayos ang mga sarili natin, of course, una tayo. Part natin yan eh. Pangalawa ang Lord. Amen? Kapag hindi mo inayos ang sarili mo, mas masakit. Kasi pag ang Diyos na personal nag-ayos ng tao, masakit. Andun nga yung KKK. Alam niyo yung KKK? Kahirapan, karamdaman, kamatayan. Isa yan sa pagsasaayos na ginagawa ng Panginoon sa buhay ng tao. Amen? Actually, hindi naman ikaw ang ano to, maybe pwedeng member of your families. Di ba? Dumadaan talaga yun pagsasaayos ng Panginoon. Hindi para puksain, salantain yung kanyang mga mahal. Kundi may mga time talaga na pinahihintulutan niya yung mga bagay na masakit para tayo matuto. Amen? Being faithful. Dapat faithful tayo. Okay, pangalawa. Kapatid ng faithful, dapat available. Amen? Dapat available ka. Hindi lang pwedeng maabilidad ka, hindi ka naman available. Sabi ninote ko po ito. Sabi ni Dr. Julius Dawa, pastor po sa Quezon City, sabi niya, availability is the first step to ability. Marami kasing may ability, hindi available. At maraming available, wala namang ability. Mas gugustuhin ng Panginoon yung mga available na walang ability kaysa doon sa may ability na walang availability. Amen. Sabi sa kalot kanan mo, dapat lagi kang available. Tingnan nyo ha, nabasa ko isang post na ano lang yung talagang info. Simba tayo bukas. Diba? Laging may dahilan ng tao, daming excuse. Amen? Isa lang excuse, diba? Excuses. Maraming excuses, diba? Pag in-invite mo, ay nagsisinungaling, madalas nagsisinungaling. Amen? Ito yung mga taong sinasarat niya ng pagkakataon ang Diyos sa buhay niya. Sabi pa rin ni Dr. Julius, sa totoo lang, sabi niya, mahirap turuan ng wala. Tama naman. Paano mo matututo yung wala? Laging wala. Sabi niya, kaya huwag umasang lalago ang taong tago ng tago. Absent ng absent. Walang success kapag puro excuses. Hindi ako yan.
Si Dr. Julius kasi pinapalo ko siya. Nakikita niyo siguro, ang ganda ng ano niya eh. Yung line of thinking niya eh. Amen. Kung parang may rhyme nga dun sa, ano, parang sabi ko, parang kamag-anak ko. Amen. Kasi palagi ko, bulakayin nyo dito eh. So, if you make yourself available, God will make you able. Totoo yun. Diba? Eh kung lagi tayo, yun naman tayo dati, tama? Lagi tayong may excuse, lagi tayong may dahilan, lagi tayong may reason. Amen? Ang gusto ng Panginoon, maabilidad ka na, available ka pa. Amen? Kaya dapat lagi tayong available. If you want to be a highly effective Christian, number 1, be faithful. Number 2, being available. Being faithful, being available. Kasi dapat available. Kasi may binanggit siya dito sa Efeso, di ba? Ano sabi niya dito sa Efeso? Verse 12. Sabi niya, may purpose na binanggit eh. Ano sabi niya dito? Verse 12. Ayan, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hilirang. Ihanda, to prepare. Di ba? Tayong mga saints na tinatawag para sa pag sinabing preparation, alam natin yan, training yan, binanggit doon training, di ba? Dapat, kumbaga available tayo palagi sa pagtuturo ng Panginoon. Amen? Ano nga tayo, di ba? May nag-invite sa'yo, sama ka naman sa akin, dedication ng di ba, nung kaibigan ko, syempre, lapangan nyo. Sama ka naman. Isa naman, yung ibang Kristyano, dahil nga hindi siya faithful, hindi siya available, lagi siyang may dahilan. Nakaramdam lang ng sama ng katawan, di ba? At para akong nilalagnat eh. Bukas. Para lang eh, di ba? Para akong nilalagnat. Hindi muna ako makakapag-church, pastor. Para akong nilalagnat. Okay lang yun kasi kung nandito ka, para ka lang nag-church. Hindi ka totoo. Di ba? Hindi ka naman totoo. Kung parang ang nilalagnat, parang backward. Kung parang ang nilalagnat, ikaw nagsimba ka, para ka lang nag-church. Pag tights and open, para kang nag-tights. Pag nandito, parang nakinig. Pag uwi, parang natuto. Pag uwi sa bahay, parang wala lang. Amen? So, dapat available na. Sabi mo, dapat available tayo sa kanya. Sabi mo, sige po. Anong sabi? Kahit anong dahilan, tingnan ninyo ha. Ano sabi sa verse 1? Ako na bilanggo ni Kristo. Available siya, hindi? Imagine, nakakulong na, available pa. Hello! Wow! Nakakulong na, available pa. Tayo, para lang nilalagnat eh. Sabihin mo na parang tinatamad. Di ba? Hallelujah. Pero nakakatuwa, napalakpakan niyo yung sarili niyo. Sige, papalakpakan niyo yung sarili niyo. Kasi kanina bago ka pumunta, kahit para kang tinatamad, kahit para kang nilalagnat, nandito ka pa rin, na parang nakikinig. Di ba? Hallelujah. Hallelujah. Ang bait ni Lord, no? Di ba? Ang bait ni Lord. So, saan ba ako? Number 2, di ba? Availability. Okay, ang gusto ng Panginoon, availability, not your ability. Pangalawa na lang yan. Okay? Kaya salamat sa buhay ng bawat isa dahil available ka palagi. Alam na, lulungkot ako dati, meron akong isang disciple. Pag sinabihan ko yan, may gagawin ka ba? Kahit may gagawin yun, saan tayo pupunta pa siya? Oo, kinakansel niya lahat. Wow! Oo. Yes. Eh pag ngayon, iba na. Eh, kasi ganun din naman ginawa ko pag sinabihan ako dati noon. May gagawin ka ba, Brad, Pastor? Wala ako. Para sa Panginoon, lagi akong available. Totoo po yun. Alam po ng Panginoon yun. Talagang lagi akong available. Pag sinabihan ako. Kaya lang, sa totoo lang tao, ang daling magbago.
Amen? Bakit? Kasi nung dati, binata pa siya, available siya palagi. Di ba? Inaintindihan ko naman. Sabi ko nga sa kanya, ay ngayon iba na. Bilakad ka ba? Sige siya okay lang. Alam mo na agad yun eh, kasi may asawa na siya. Hindi na siya available. Naintindihan ko naman. Pero dati kasi ako may asawa na nun. Nag-ministry ako, so may asawa na ako eh. Hindi mo na ako lagi ako available. Pag si Lord ang pinag-usapan, lagi ako available. Kaya dapat lagi kang available. Why? Kasi 24/7 si Lord laging available. Amen? Tama? Sige po. Imagine, kahit anong oras, di ba lumapit ka sa Kanya? Hindi nga siya natutulog eh. Di ba? Kahit kinanta ni Gary Binana, natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Tinatanong niya, actually hindi naman siya natutulog eh. Amen? Nasira nga yung ng 7-Eleven, di ba? Sabi mo nga sa inyo, dati 24/7 sila nga. Sarado sila pagka lockdown. Kasi may video, magsara na kayo! Wala kainis yung ng gobyerno. Titinda ka eh. Doon nga nasa mo siya, okay, magbahin na mo pa namin! Magsasarado na kami. Hallelujah. So number 3, lapit na ako matapos kasi malapit na ang oras ko. Inurasan ko talaga eh. Kailangan ko ma-minimize kasi sabi ng ating uploader, hindi daw paki-upload pag pwede isang oras, no? Isang oras pwede. Nahihirapan po talaga. Kaya lang kasi ang daming si Lord pagka nag-speak sa atin yan, grabe. Pangatlo, second to the last na, 4 lang naman eh. Importanteng mahalaga. So, ang faithful, pag faithful ka, dapat available ka. At kapag available ka, dapat teachable ka. Amen? Being teachable. Amen? That means having a passion to learn. Dapat tanggap natin sa sarili natin, ang pag-aaral ko'y walang katapusan. Kung natapos ka ng 4 na taon sa pag-aaral mo, 8 taon, 12 taon sa pag-aaral mo, dagdagan mo pa ng masteral. Hindi pa tapos yun sa pag-aaral ng buhay. Dahil ang aral ng buhay ay tuloy-tuloy. Sabihin natin tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Ang mundo ay parang malaking eskwelahan mo. Eskwelahan natin na kung saan tinuturuan tayo. Amen? Ako sa inyo, kayo sa akin. Pamilya nyo sa inyo, ikaw sa pamilya mo. Komunidad mo sa iyo sa komunidad mo. Nakukuha niyo po? Pag-aaral lahat po yun. Kasi gusto ng Panginoon, mahubog yung ating, kumbaga, dapat meron tayong teachable spirit. Why? Meron akong mga ninote po dito. Being teachable is admitting you don't know something and allowing others to show or teach you. Kasi minsan, alam ko na yan, natinig ko na yan. Because of pride and ego, nagsasarado ka ng isip mo. Amen? Lagi mo natin tatandaan, sabi din ni Dr. Julius, hindi lahat ng alam mo ay tama at hindi lahat ng tama ay alam mo. Tama? Kahit ako hindi lahat ng alam ko. Siyempre, lagi may validation ng Bible. May mga time, ina-admit ko rin na mali ako. Amen. Hindi naman tayo perfecto nila lang Amen? Sino dito yung yung kaya-kayang sabihin na sa kapwa niya kung nagkamali siya na sorry? Diba? Dati hindi ko kaya sabihin. Pero ngayon dahil nga sa Panginoon, diba? Hindi natin kaya sabihin dati yun. Because of pride. But because of God, that pride, nagagawa natin. Sorry. Diba? Sorry. With matching hug and kiss. Kung kumagana mo. Umiyak ka pa nga. Amen. Umiyak ka pa. With matching tears. Because of God. Amen. So, kasama nun mga kapatid, as a teachable, kung tayo ay teachable, syempre, humility demonstrates stronger character than ego, ito binanggit ko, and pride. Admitting you are learning doesn't detract from who you are or your leadership authority.
It demonstrate to others His sake to admit you don't know. Sa nila, alam natin. Amen? Kaya nga tayo nag-aaral. Kaya pagka may mga time na ako, nung nagsisimula po akong pastor, talaga naghahanap ako ng makakausap ng mga pastor din. Nagsisimula ako, newbie, beginners. Amen. Ang dami ko pa, sabi ko nga na Lord, hindi ko po kaya yung pinagagawa mo sa akin. How many weeks a month? And how many weeks a year? Amen? 4, 8, kasi kasama prayer meeting, 8 consecutive, balibala, wala ka ite-train. 4 na lang, 4 times 10, 40, 48 sermons in a year. Times 2, kung hindi ka nagte-train, 96. Kung nagte-train ka, malilesen yun. Ang disenyo nga, no, kaya nga, may iba't ibang kaloob. May apostol, diba? May propeta, iba't iba sila ng function. Amen? May teacher, may pastor, may ano pa? Diba 5 yun? Amen? So yun. Kaya lahat po tayo ay dapat ang ano natin sa sarili natin, dapat mag-aaral po tayo. Amen? So, ayan po. We should all become a lifelong learners. Mahaba palakbayin. Marami pang ituturo ang Panginoon sa atin. Amen ba? At kung meron mang inassign ang Lord sa buhay mo, kapatid, sabi niya, personally gave to you personally. Wow. Amen? Binigay siya sa iyo ng Panginoon. Amen? Personal. We have a personal God. Amen? Totoo naman, personal natin kasi Amen? I the Lord your God. Amen? So, yan tatlong yan, hindi pwede magkakahiwalay. Ano yung pandikit niyan? Parang mag-binds together yung tatlong yan. Ang pangapat po, last na, ay being committed. Amen? Committed. Commitment. The state of quality. Sabihin natin quality. Quality of being dedicated. Okay? So, an agreement or promise or pledge to do something. Pag sinabing commitment, committed. Pangako. Amen? Hindi yung kinakanta ko lang, pangako sa'yo. Ipaglalaban mo kayo, no? Ay, hindi naman yan. Sa totoo lang, ang daming mga anak ng Diyos ang nangako sa Panginoon. May nag-approach nga sa akin, Pastor. That time, estudyante pa siya. Pastor, pag ako nagkatrabaho, that time, ano pa yun eh? Medyo, ano yan? Teachers po sa bayan-bayanan, kalahati may yero, kalahati wala. Inabot nyo ba yun? May pinahiram lang nung bayaw ni Ate Medyo. Ate Medyo tsaka yung trapal na nilagay lang namin. Actually, pag linggo nga na umuula, kasama na bautismo doon. Kasi, di ba napupuno yung tarpaulin ng ulan? Kung sino matapak doon, binabautismo kita sa pangalan. Nabautismo na siya. Anyway, sabi niya, Pastor, kasi nakita niya yung need ng simbahan. Actually, kasama dito yun. Tatalakayin natin yun sa mga susunod na part 2, part 3. Okay? Sabi niya, pag ako nagkatrabaho, bibigay ko ako ng 50,000. Sabi niya, sabi ko, Brad, hulug-hulugan mo na linggo-linggo. Kasi mabibigla ka. Pagka binigla mo 50,000 yan, mabibigla ka pag dumating. Ibig sabihin, kasi hindi siya nagtatights eh. Pero may pangako siya. Sabi niya, 2017, umpisahan mo linggo-linggo mag-tights ka pag nagtrabaho. Kasi hindi mo sa akin yan, kay Lord mo sinasabi. Hindi ko naman sinabi sa'yo pangako ka. Pero sinabi mo yan, ino-honor ni Lord dahil ang sinasabi sa atin. Sinasabi natin sa, di ba sabi niya doon sa Ecclesiastes chapter 5,
Huwag kang mangangako kung hindi mo tutuparin. Ang tawag ng Diyos dun sa mga gano'n na nangangako, hindi tinutupad, may abang. Yes. 2017, 3 years. 20. Expire na. Sabihin, kung may interest yun, 50,000, interest ng 25%, 12.5 per year, ibig sabihin, 37,500, 87,500 na. Nag-utang mo tuloy siya na malaki. Anyway, kilala tayo ng Panginoon. Amen. Kaya ganun pa man, di ba, Lord, ayusin mo lang ang problema ko. Maglilingkod talaga ako sa iyo. Diba? Ang dami ng ganun natinig ng Panginoon. Hindi lang ikaw. Diba? Ang dami natinig ng Panginoon, Lord. Natapos lang yung pag-aaral ko. Nagsaserve na talaga ako sa iyo. Ay, matapos ko ng pag-aaral, nag-asawang bigla. Amen? Ang daming nasirang pangako ng tao. Diba? Dapat, pag sinabi mo kay Lord, tuparin mo. Dahil ang Diyos ay hindi nasisira sa pangako. May pangako ka ba sa Panginoon? Marami tayong pinangako sa Panginoon, di ba? Di pa huli ang lahat. Diba? So, tuparin natin yung ating commitment kay Lord. An agreement, pledge, or promise to do something. Amen? Meron ka bang nabinbin, nabalang, naabala, na hintong pangako sa Panginoon? It's about time, brothers and sisters. Hindi pa huli ang lahat. If you want to be highly effective Christians, kailangan mo maging faithful, being available, being teachable, and being committed. Amen? Sige po, tayo po tayo. Tayo po yung panalangin. Makas ako ng 4 minutes. Okay, so mahalaga po ang pinag-usapan natin lahat. Dahil may mga pagkakataon sa buhay mo at buhay ko ay, di ba, yung ating kalikasan, yung ating nature, ay hindi tayo nagiging faithful. Nakakatuwa ka, di ba, may mga Krisyanong wala talagang ka-absent sa... Alam niyo, tuwa ang Panginoon sa ganun. Naalala ko noon, nung sisimula pa lang po ako, siguro, lagi ho natin tatandaan, lahat ng ginagawa natin sa kasalukuyan, may kaugnayan yan sa hinaharap. Kung sino ka ngayon, yun yung magdidikta sa hinaharap mo. Amen? Kung tayo kumbaga parang Krisyanong papetiks-petiks lang, walang faithfulness, hindi ka available palagi, hindi ka teachable, wala kang aasahan sa future eh. Amen? Pero yung mga nagporsige sa hinaharap, sila may mga tao may inasahan sa future. Para lang yung yung personal na buhay mo, di ba? Kung masipag kang mag-aaral ngayon, meron kang kinabukasan sa hinaharap. Amen? Kung puro ka, alam niyo nakakalungkot kung yung mga kabataan, kung i-convert lang nila, grabe yung kanilang faithfulness sa laro, sa games. Diba? Grabe yung kanilang availability pagdating sa games. Nakakalungkot. Sabi ko, hindi naman masama yan pero kapag ka, halimbawa, oras na ng panalangin, oras na ng devotion, oras na ng church, iba naglalaro lang sa bahay nila, iba nagdahilan lang pero sa bahay nila, talagang ito nandito. Yung mga gano'n, nakakalungkot, pero sabi ko, it's not too late. Kung dapat yun, makonvert man lang, di ba? Yung kanilang faithfulness. Imagine yung isang games, bawal i-pause. Talagang tuturuan maging hook yung isang naglalaro ng isang games na yung gano'n. Nakakalungkot kung gano'n yung nangyayari sa buhay ng kabataan, yung kabataan dito. Panahon na siguro para ikaw mismo, anuhin mo yung sarili mo. Masyado ng lamang, halos hindi ka na makapag-aral, hindi ka na mautusan ng magulang mo. Minsan, hindi lang mga kabataan pati matatanda Amen? Sa totoo lang, buti na lang, ang Diyos ay Diyos, hindi ako. Amen? Being faithful, being available, being teachable, and being committed, ito po ay isang requirement of being highly effective Christians.
Gusto mong maging highly effective Christians, maging epektibo ka, maging aktibo ka, gawin natin ito. Sama-sama tayong dumulog sa Panginoon, humingi tayo siguro, mag-repent siguro tayo sa Panginoon. Kung gusto mo, kung meron ka mang pagkukulang sa Panginoon, personal mo kausapin ng Panginoon, Lord. Ang daming oras na sinasayang ko. Pwede mong sabihin sa Lord kung meron ka sinasayang na oras. Dahil si Lord, He is always available for you and me. 24/7, wala kang pinipiling oras. Kahit anong oras, He is available. Kaya kung baka may time na parang napapabayaan mo na yung relationship mo sa Panginoon, yung faithfulness mo sa Kanya, it's about time, kapatid, to repent. Hallelujah. Hindi sinabi ng Panginoon na huwag kang magtrabaho. Hindi sinabi ng Panginoon na huwag kang magpursige. Gusto niya yan. Gusto niya mag-bless ka. Ang hindi niya gusto, yung nawawalan ka na ng panahon sa Kanya. Yung nawawalan ka na ng oras sa Kanya. Hallelujah. Lord, sa oras po nito, sama-sama kami humihingi ng kapatawaran, Panginoon. Sa aming pong pagiging unfaithful, yung aming availability sometimes or many times, Panginoon, hindi mo tayo nagagawa, Panginoon, yung aming bahagi, yung aming part. And sometimes, Lord, hindi po kami teachable. Lagi namin, Panginoon, inaatrasan yung susi, yung opportunity to grow, Lord, to mature, Lord God. Salamat po dahil Ikaw ay patuloy na kumitan sa amin, Panginoon. Kahit sino kami, kahit ano kami, Panginoon. You are willing always, Lord, to teach us. Yung commitment mo sa amin, Panginoon, ay hindi natapos. 2,000 plus years ago, kahit physically, hindi ka na namin nakikita, Lord. You speak as well, Lord, sa amin. Lagi ka nagsasalita, Panginoon. Pinapaalalahanan mo kami, Lord. Salamat po. Salamat po, Panginoon, sa oras at araw na ito. Sa lahat ng mga anak niya na nakita na salamin at bumuo ng desisyon sa umaga nito. Kasama mo ang Panginoon, tutulungan ka ng Panginoon to overcome lahat ng mga aral na natinig mo ngayon. For being faithful, being available, being teachable, and being committed. Salamat po, Lord, sa araw na ito. Purihin ka, dakilain ka. Sa iyong pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Thank you.